radyo, pakinggan po natin yung video na to. Ano ba yung konsepto ng SSS Offsite Center? We feel yung dinadanas ninyong hirap para pumunta lang sa SSS office para mag-transact. Kailangan nyo bang mag-prepare ng pamasahe, mag-travel ng pagkalayo, and then lilinya pa kayo doon, it will take you several hours to finish your transaction, and then babalik na naman kayo. At the end of the day, you come home exhausted. Pagkatapos, depleted pa yung pera sa pamasahe. Now, SSS has come up with this program, yung SSS Offsite E-Center, wherein we will train one of your employee to become an e-expert. Ibig sabihin, lahat ng transactions ninyo, because almost 85% of the transactions ng SSS can be done online. Moto primero nila bisita diri sa ato doon ako si Sir Mestre. Nangita o tao para gunit sa ako computer. Moto tawag na nga ito pag kinsa ang ipadala ito para mag-train. Muna si Paul, muna itong ipadala dito. Para di kita mag-problema. Dako kayo ni, muna gina-challenge sa ko ang tanan gikan sa itong mga casual mag-SSQP mo. We are so happy that finally, one of the dreams of your beloved Mayor, Mayor Luste, has been realized earlier, and it's the Offsite Center. First, yung kanyang objective talaga is to have the employees of Olotanga be covered by social protection with SSS, especially those job order workers again. So that is why talagang na-mention ko kanina ang GOs, because we in the SSS, we are much concerned with the job order workers, the contractual workers, because they do not have employee-employer relationship and that they are not covered with GSIS. Ang mga local government units down to the barangay level na ano na existing internet connection. Number one. Number two reason, kamo ang inadupod mo sa local government of Olotanga that the government is pushing the digitalization, di ba? In-enhance lang natin sa naging Offsite Center siya. Thank you very much, and hoping for a fruitful partnership with all of you. Maraming salamat. Okay, ayun. So napakinggan nyo po yung mga top officials po natin. So ang unang nagsalita dyan, yung ating branch head sa SSEPIL, si Ma'am Marnelly Pastor Fide. Tapos si Olotanga Municipal Mayor Arthur Ruste. Tapos si Mindanao Operations Group, ang ating big boss, si Ma'am Lailani Benidian, MD, no, si Doc, no. Tapos si Ma'am Irene Laksamana ang acting head po natin dito sa Mindanao West Division, no. So lahat sila nagpapasalamat dahil successful yung launching at ito yung pinakauna, and we take pride, no, with what we have accomplished here. So may nabanggit sila about someone being assigned as the e-expert or the SSS point person nila na si Paul. At si Paul ngayon ang tatayo na tawag dyan yung mag-a-assist sa mga clients nila with regards to SS transaction. Tapos kung hirap si Paul, syempre, kami nga minsan nahihirapan sa mga transaction, no, mga bagong palisiya. Siya ay magko-communicate sa amin so that we can address the concerns of their constituents. Okay? So, marami pa this year. Kasi isa yan sa mga tinatarget ng SSS na magkaroon tayo ng mga offsite e-center so that, kasi lalong-lalo na dito sa Western Mindanao or dito sa parts sa Mindanao na kung saan
challenge po talaga, no, yung ma-reach out natin yung mga hindi connected sa SSS through the online facilities, no, mga isla, no, mga Montesco lugar. So we are enforcing, we are launching, putting up, setting up, no, mga off-site e-center. So isa lang yan, marami pa, no. Anyway, isa na lang siguro bago tayo mag-break, pagpatuloy na natin ito dahil during that period, kasi kinandak natin ito January 29. On January 29, yung IPIL branch mismo, yung kasama natin dyan na bumiyahe, hindi lang po nag-launch ng off-site e-center, kundi kami rin po ay nag-conduct ng Run After Contribution Evaders Campaign para sa municipalities of Olutanga and Mabuhay. Now, from January 29 to 30, lahat po ng SSS branches ay nag-conduct ng kanya-kanyang race. Ang Zamboanga branch office ay nag-conduct sa Zamboanga City. Ang SS Pagadian nag-conduct sa Pagadian City. At ang Dipolog branch nag-conduct sa Dipolog City. Ang makikita nyo po na mga action photos natin ay yung may nakuha lang tayo locally sa Zamboanga. Dahil yun po, nandito po ako. Nandito po tayo. I mean yung contact ko, mabilis kong na-contact dito. Meron akong isa pa na nakuha for February. Later on, we will talk about that. But my point here is that successful yung pag-kick off natin ng 2026 dito sa Western Mindanao dahil na-accomplish natin yung Run After Contribution Evaders Campaign. Okay? At ang marami tayong mga na-cover dito, no? Binigyan po natin ng 15 days to comply. So far ito Zamboanga yung mga na papanood po ninyo. And paano ko ba sabihin na yung conduct namin sa IPIL, first time ko naka-attend na lahat po yun na pinuntahan natin ay non-registrant. Okay? Dahil sa layo ba naman, no? Hindi kahit yung employers nun, hindi basta makapunta sa SSIPIL para mag-submit ng kanilang application. As an employer, kasi kailangan magpakita ng mga documents, no? To secure an employer ID. So, hirap talaga gawa sa distance nga. Okay? Anyway, marami pa tayong pag-uusapan siguro about local news lang nga, no? Pag-uusapan natin dito base sa takbo ng ating usap-usap. But be rest assured, tatapusin natin ito sa lahat ng makakaya po natin. Makalipas lang ng ilang paalala, magbabalik po kami. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credit Life Insurance so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan. Seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo. Kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo. Kasama ang SSS. Ang aming serbisyo tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal
o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Empleyado, self-employed o OFW, siguruhing updated ang hulog sa SSS. Kung may tanong o concern, tumawag lang sa SSS Hotline 1455. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang My SSS PH social media accounts. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo pa rin ang Social Security System. Ako pa rin ang iyong lingkod, ang iyong barkada na Prabanala the Second. Parang nakalimutan ko pakilala sarili ko kanina. parang lang. I-review nga natin. Alam niyo, basta dumarating na talaga tayo papuntang 50s. Ganun na daw yan. Oh, kanina nga tinanong ko si Kuya Pons pati Kuya Meng, hindi na nila alam yung pangalan din nila. So, ganun talaga yan. Hindi, talaga siguro akala natin nabanggit na. Pero baka naman. Review natin mamaya. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba na ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Okay? So, at least you are ensured na legit po kami dito. Napapatawa tuloy ako Napapatawa tayo dahil nga parang napapaisip ako, nagpakilala ba ako nung first part ng programa natin. At mukhang hindi natin siguro matatapos lahat ng pag-uusapan natin kung sige, subukan natin, no? We'll squeeze in the national news or the national updates, but syempre as part of our tradition or our way of informing you, no? Inuuna natin yung sa Western Mindanao kasi hindi yung mga hindi nakikinig sa atin hindi nila alam ang mga nangyayaring ito, no? They will just check sa official Facebook account ng SSS. Now, we go to activities conducted by SSS Pagadian. Una, tayo po ay nag-share ng content mula sa Dumalinaw Local Government Unit. Okay? SSS conducted an orientation para sa mga job order and contract of service employees po nila, no? So, basahin natin, no? Sila po ang gumawa nito, so we will read it verbatim, no? The Social Security System or SSS Pagadian City Branch conducted an orientation for job order and contract of service employees in the local government unit of Dumalinaw on Wednesday, January 21, 2026 at the municipal gym. The initiative is part of the agency's
Kaltas Collect Program or yung KCP. Okay? Considered to provide social security coverage to government workers who are not covered by the GSIS or the Government Service Insurance System. Okay? So, itong napapanood natin, courtesy po ng Facebook account ng ating local government unit sa Dumalinaw. No? Single employees who were already registered and who wish to change their name and civil status have filed also application for member data change request to update their records. So, hindi lang po kami nag-orient, kundi dinala rin namin yung ating serbisyo, yung ating e-wills, kumbaga. Wherein, parang may mini office po tayo dyan. So, pwedeng mag-transact. Sabi po ni Mayor Raul Famor, he expressed appreciation to the SSS for encouraging JOs and COS employees to join the SSS to provide them with social security protections such as sickness, maternity, disability, retirement, and death benefits. The SSS personnel who conducted the orientation were composed of the following. Ito yung mga barkada natin, mga duro, mga solid, mga kapatid, kapamilya, kasisid, lahat. Lahat na banggitin natin, kapatid natin sa Pagadian branch. Si Ma'am Remy Marie Kisho, Sheena Marie Sanchez, and si Irene Christy Lampayan. Okay? And the photos you saw earlier is courtesy of Manilin Segera. Okay? So, tapos nun, hindi lang dyan sa Dumalinaw, no? May SS activity, kundi may MOA signing ceremony din po tayo dyan po sa local government unit of Labangan, wherein the LGU formally sealed a memorandum of agreement or MOA with the social security system under the itong binanggit niya dito nakasangga sa coverage program, ito pa rin yun, KCP pa rin, Kaltas Collect Program pa rin yan. Okay? Strengthening the social security coverage for job order and contract of service personnel. The MOA signing was led by Mayor John Raymond C. Yu together with Pagadian Branch Head Edwin Remoto, marking a shared commitment to protect and secure the welfare of LGU workers. Okay? Itong nangyari dito, ito ay yung actual na MOA signing. Yung kanina sa Dumalinaw, nag-o-orient pa lang. At least ready na. Pagdating ng panahon, doon naman tayo sa Dumalinaw para magkaroon tayo ng MOA signing. Okay? Tapos ang susunod, yung race conducted by SSS Zamboanga branch locally last February 5. Okay? Kamakailan lang. Last Thursday. Kaya sabi ko parang alanganin ang punta ko kasi ko-cover natin medyo malayo-layo yung isa, no, sa bandang Kulyanan. Okay? Kung mapapansin nyo, marami po tayong mga employers na binisita ng mga negosyo na may matataas na mga delinquency. The Social Security Zamboanga branch conducted its second, kasi yung first, yung last January 29, no? They conducted its second run after contribution evaders campaign in Zamboanga City last February 5, visiting 8 businesses operating in the city and serving them with show cause orders to comply with within 15 days. Okay, remember 15 days hanggat katalali LSSS. The delinquent employers are expected to settle the amount of, gaano kalaki 900, total yes del 8 employers, 999,512 pesos and 72 centavos. Amo sa el valor del delinquency na debe kat pwede kolekta LSSS. So that we can ensure that their 61 employees, amo sa el number of affected employees, either na dila contribution paga on time or na ipakat kanila reporta. So si pwede kami kubra, the 61 employees will enjoy social security benefits and soon will avail of loan privileges in the future. The race activity not only shows the pension fund serious mandate to run after non-compliant employers, but it also aims for their compliance and understanding
of their legal obligations under Republic Act 11-199 or the Social Security Act of 2018. So kami dyan, hindi lang kami pumupunta para bigyan ng show cause order na maningil, no? Parte din po ng kampanya natin ay yung ma-educate ng ating mga employer. Educate in a positive sense na posibleng baka na delay ang pagbayad dahil hindi marunong yung kanilang accountant or dahil online ito, may paraan pala na kung paano mas padaliin ang pag-create ng report, ng payment. At narito si SSS, napunta kami sa kanilang opisina. Kami muingon sa ilaha, ma'am, sir, ang inyong accountant, ang inyong bookkeeper, kinahanglan mo adto sa opisina, mag-orient, among tudluan, unsahon ang paggamit sa ato ang portal. Things like that. Kaya hindi lang ito basta kubra. Kasama na rin dyan yung pag-i-inform sa kanilang obligation at yung know-how, okay, to use our online system. Okay? And finally, nuevo lang, ayer lang, okay, SSS Zamboanga branch office visited the municipality of Sibuco. Napensa ustedes, on del Sibuco, Zamboanga del Norte ha? Pero si Minatel mapapansin na por eso. Kami sa Zamboanga, pinuntahan namin yan. Okay? We visited the municipality dyan po sa kanilang livelihood center. Okay? At tayo po ay mainit na tinanggap ng LGU. Okay? Through Mayor Joel Ventura and company, ang dami. Di po ako naka-attend dyan. May ginawa tayo sa opisina, but our acting branch head, Attorney Jacinto Felizarta, and employees from the accounts management section and the member services section were present to bring the SSS e-wheels program como extension del di aton e-center. Pero kay chene kita behikulo, el bonito pa ali, chene ta Starlink. Tali ba kami Starlink? Ha? Talagang high-tech na. El noy lang ali, akel man imagine oste, akel bandi aton na si Entra 2, chene mga mainframe, mga computer. Hindi kailan sina. Akal na movies lang kaya akal chene pa akal daw the NBI, the FBI, akal uwi sila na walang ganon. Talagang dala lang namin yung mga laptop natin, dala lang natin yung mga visual aids, tsaka yung ating Starlink na internet connection. So successful siya, first na ginawa natin yan, and we are looking forward that other SS branches, kasi dalawa yung bagong dumating. We are looking forward to continue this particular engagement. So, hopefully, kasi ang nag-assist sa kanila dyan yung IT namin, si Jerome. So, siya naman, kapag nag-request na si Pagadian, pupunta sa Pagadian para insin niya. Muadto siya dipolog, adto po siya. Kuyog po siya sa pag-install sa Starlink. Yung isa yun, paghihiram-hiramin nila yan kung saan nila kailangan, kung once a month, every one month ba o every other 2 weeks, depende na po sa kanila. So successful yung conduct ng e-wheels po natin dyan, no? At may nag-message sa atin si Brother Tristan Wyatt Gulay. Buenos tardes, Sir Napoy. Buenas tardes también contigo. Gracias na dito yung mensahe. Ojalá chen ito ko se aprende por causa del SSS, mga benefits, mga pribilehiyo. Otro pa mga aktibidades di aton aki. Anyway, medyo short tayo actually sa oras kasi feeling ko mabibitin po talaga ito. We will talk about the next week, God willing next week, the World Economic Forum, wherein napag-usapan na natin day 1 last time yan, but we have to discuss everything about it next week. God willing, chene kami pwede imunta ni di among behikulo. Hinay kita biyahe or si chene man. Kung sa next week, kung sa pechas ano tayo ngayon? 12, 7, 19. Di pa holiday, no?
Okay, tiene también holiday, 2 días eh. Tiene holiday de 18 ba? Basta tiene 2 holidays eh. Chinese kwan, no? Pati basta 2 eh. Anyway, masaya lang tayo na nakakabalik po tayo dito. Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para bahagi sa inyo yung mga ginagawa natin sa SSS, no? Again, yung sa topic about the World Economic Forum, we'll discuss this next week, no? And other stuff, no? Meron pa diyan about doon sa botika at bakuna para sa mamamayan. Next week natin yan. So before we end, i-flash lang natin yung mga mahalagang bagay na anunsyo. Di aton compliance na Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. So ensure that you visit our office para sa mga pensioners para continuous yung pagtanggap nyo ng pensyon monthly. Okay? Kung hindi po kayo nakabisita on your scheduled month, masususpindi po ang iyong pensyon. Ibig sabihin, hanggat hindi kayo nagpapakita sa SSS, hindi namin i-release ang iyong pensyon. Okay? So dapat a month before or the month na kung kailan kayo due, magpakita na, mag-comply na. May form po tayo para fill upan, yung Annual Confirmation of Pensioners Form. Iba-iba yan. Meron sa retiree, meron sa meron sa byuda, no? At marami, no, na pwedeng fill up as isa pa yung tawag diyan sa mga guardian, no? So please, once a year lang, please be responsible enough to comply on time. And step pa. Please wag magpabiktima sa scam. Kaliwat kanan na yung nabibiktima, hindi lang sa pag-ibig. El nanay tatay biktima na nabaon kay abla el project el valor. Diba? Wag lang magpabiktima sa SSS scam. Okay? Marami dahil alam nila may mga benepisyong pinansyal na nakukuha sa opisina po natin. So they make sure, they know, they understand the system so well, it makes you think, kung kayo ang tinarget nila, it makes you think that they are legit SSS employees. They will make you think, legit po, lehitimo yung mga kausap ninyo, lehitimo yung pinagsasabi ng, or yung nang i-scam sa inyo, lumalabas na parang empleyado nga sila ng SSS. Ang iba sa kanila may ID pa. Ito pwede naman, di ba? AI lang, di ba? Si Kere to si Kuya Pons. Man AI to, bla to make Kuya Pons 20 years younger. Antipara. El pelo de gel. Ang ganyan ba? Tapos, make a caricature of Kuya Roms. Maya. Todo mga chicks di Kuya Roms, de antes di su pagka joven di suyo. Kidding aside, ang point natin yung AI kasi malaking impluwensya, malaking effect sa mga gustong yung paggamit nun, no? Malaki yung magiging epekto niyan kung kaya kayong scam o hindi. Kaya maaring yalama pa. Mira to. Kay umenta pa nga ni Kel, no? Hindi lang sa visual, tiene mga apps arata pwede tamen uhi dito yung boss. Kabar, kumuara iyo tang kwento man record sila di mio boss. Kabar, pwede sa ka el di mio boss el tono. Then they will make a script mandakal sila con el app AI. And espanta todo yung man tang kwento. Posibleng ganyan yung mangyayari. Tatawag na ngayon sila. Kaya marami dyan, no? Iba-iba yung mga babala. Phishing, tatawag, pabor ase poko grande kay pa Kuya Fons, ase grande L1. Tatawag sila na kunwari taga SSS. Lama sila Mr. Estrada o Mr. Pasinto, di ba? Si Naprabanal po ito. Kabar boses ni Mio, pero hindi kay iyo, no? Usa sila. Pwede bang magpadala po kayo ng OTP dahil ganito, ganyan. Tatawag sa kunya sa SS, hihingi ng personal information mo, especially your password. Okay? Phishing. Phishing una. Phishing. Smishing. Clickbait. Ang dami na.
may video call, may call, may email, may text. Ang mahirap pa dyan, yung na naging kaibigan mo na, nag-chat-chat na sa inyo. Ya entra man to groups nila. Ya check ka man, kumo ara, live streaming, no? Example lang ara. Tan live feed kita, yan chat si Kwan Ali, yan message si Ma'am Mipe. Chinese scammer, uy. Si Ma'am Mipe, kere daw leman loan. Na iyo, asyo di mo yung account, daw empleyado de SSS, kamar man message yo konele. Di ba? Kaya po, sina laman si. Man message sa'yo. Ma'am, de SSS yo, pero scammer kel. Kere to man loan na SSS, ayo day contigo, para hindi ato anda na opisina. Di ba? Sina ba? Daw ta inemora, bimbueno kat inemora. So, ingat na ingat po. Kaya nga sabi namin, you only transact to legit. Okay? Means, kung sa SSS ang kausap ninyo, make sure na may verified sign. Kung duda po kayo, tawagan nyo, i-video call nyo. Yun ang pinakamaganda dyan, video call. Kaya bigyan ko po kayo ng tip. Si Chen tapidi mo yung mobile number, hindi ayo tadali. Ablayo, message mo ako sa Messenger or any app para pwede ka tumira si legit to. Why? Not because we can chat, but because I can call you, listen to you, and ask for a video call. Naara siyang video call, yung mire otro kara, ta pwede man to sisinti, sitan green screen ba, blue screen ba, or fake. Ta pwede man to sisinti. At least doon, alam mo na kung legit. Especially taabla, mga emerhensya, imbyakisen, di ba? Chinisensi na mga modus. Kwanto beses yan biktima, di ba? Daghan na. Dodong, na aksidente mong papa diri. Pagdali padalag GCash diri sa number, wala na nako nadala. Kanilang sa akong kauban diri sa ospital mga dugo. Eto tama ya taranta imbya to GCash. Kamar to imbya 5,000 na imya. Na pwede ato saka. Kaya taranta to, na sila bembe na sila asensina. Ako ay kamo magpadupang, Kamo magpadupang. Ang kamo mga concern biyan ng SSS, ato lang kamo. Matura kamo ay office namo para matulungan namin kayo to decipher whether this is legit or not. Okay? Anyway, yan po yung mga mahalagang bagay na gusto nating iparating sa inyo para matulungan. Hindi lang po kayong matutulungan namin, kayo mismo, you share yung mga fina-flash namin dyan. You share. Punta ko sa Philippine Social Security System, hanapin nyo yung mga post namin about scam alerts. You just share. Kahit hindi na i-forward, share lang sa wall nyo lang para makita sa mga feeds ng mga Facebook friends. Malaking tulong na po yun, no? Hindi yan para sa engagement ng SSS. Although part na rin yun kasi gusto namin makita na may engagement. But at the end of the day, mas mahalaga na walang mabiktima. Because think of it, no ito man share, kabar bolbe tulego na kasi pwede to sabi kay dito yung lolo, dito yung abuelo, dito yung nanay tatay, biktima ya. Na sila friends mo naman, na siyan share to, kaya pwede sila mira, menos siya era, el problema. Diba? Something like that. Okay? So anyway, tayo po ay magtatapos na sa ating programa. Bibigyan na natin ng panahon, pasalamatan yung mga tumulong po sa atin na maging maayos yung takbo ng ating programa ngayong hapon. Siyempre, gracias contigo, Kuya Fons at Kuya Meng. Nandito po siya kanina. Yakita yun hindi mo si Kuya Marlon. Pero mang-greet lang yun siyempre. Makatauhi ba? Kabar imbya ka nato. Diba? Imbya sa ka nato. Hindi si Ulbida. Size. 9.5 US. Kung sa balay pili. Size del t-shirt o sapatos? Sapatos man niya dali. Anyway, ingat po dyan, Kuya Lon. Susunod sa ating programa, yung Doctors Online. Huwag niyo po kayong kalimutan. Gracias también con el di aton mga uban aki na 1116 DXAS, lalo na kay Ma'am Dang, and of course sa ating station manager kay Pastor Eman. Pasalamatan ko rin po yung aking mga kasamaan sa SSS, lalo sa Media Affairs Department, kay Ma'am Lisa, kay Ma'am Cha, at saka kay Ma'am Helen, yung aming bagong big boss ngayon. Dito rin po sa Zamboanga Branch, Attorney Jack Felisarta, at Mindanao West Division head natin si Ma'am Irene Laksamana. Gracias, Ma'am. And of course kay Ma'am Helen, kay Ma'am Lailani Benidjan, ang ating big boss sa Mindanao Operations Group. Okay? At dyan po nagtatapos. Magkarinigan muli tayo
dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ang inyong lingkod, Desede Servidor, Barkadang Napra Banal Diseca ng Senior Communications Analyst ng SSS Mindanao West Division na nagsasabi na nagpapaalala, huwag nyo pong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes SSS. Bye-bye and God bless. Peace. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.